this year lang talaga na dire-diretso. Ibig sabihin kasi di ako nagtitira dito before. Pupunta man ako dito 6 months lang kasi ang trabaho ko sa ibang place. Then ngayon lang kami magkasama talaga na everyday. So minsan ma-realize mo sa sarili mo ba na kasi may obligasyon ka. So, kailangan mong magbadali. Like, kailangan magluto. Then, may labahin ako. Kailangan maglinis ng bahay. Yung tapos may trabaho ako. Pero hindi niya ako inobliga. Yun ang katotohanan. Lagi niya sinasabi sa akin na, hayaan mo yung linisin na yan, hindi naman niya alis. Pero kasi itong isang to, very, very, ano talaga to siya? Sa linis talaga. Kasi yung dati niya kasing asawa, yung namayapa niyang asawa, kasi parehas kami byuda-byuda. Kung pwedeng i-perfect yung paglilinis, perfect talaga. Ganun siya ka-obsess sa paglilinis na halos wala ka talaga makikita ang alikabok. So, namana niya doon sa dati niyang asawa yung ganito. So, nung nakilala niya ako, parang in-expect niya nung una na ganun ako. Tapos, nung mga tumagal kami, sabi kong ganyan. Sabi niya kasi, yung ganito yung paglinis, ganyan. Sabi ko, ano bang ina-expect mo? Sabi ko, mo gaya sa asawa mo na ano. Lalo nung na YouTube na ako, wala na akong time. Ay, minsan yung buhok ko, pero minsan dinadampot ko. Pero kasi siya, yung mata niya, pwede na siya nagsasalita. Sabi ko, ako nga, di mo nga ako tinutulungan maglinis. Kasi minsan sinasabi ko na sa kanya na, babe, baka naman pwedeng ikaw magluto ngayon. Okay, luluto siya. Pero pag weekend talaga, ang usapan namin, dapat, laba pwede. Tapos yung YouTube, ganon. Tapos yung upload siguro pwede, pero yung pagla-live ko tapos nandito siya, medyo ano kami niyan. Before kasi ganon ako, tapos nagsalita na siya, sabi na, babe, pag nandito naman ako magkasama tayo, ibigay mo naman din yung time mo sa akin. Kasi nawawalan ka na ng time sa akin eh. Doon ko na okay. Kasi medyo, hindi ko na napapansin na meron na pala akong asawa. Yun yung sinasabi ko. Pag wala ka kasing asawa, malaya ka sa lahat ng bagay. Magagawa mo lahat ng bagay na wala magsasabi sa inyo, maglilis ka dyan, magluto ka dyan. So, yun yung pagkakaiba. Yun yung, di ba? Pero, ang kagandahan lang nun, benepisyo lang talaga nun, masarap na kasama, may katuwang. Oo, tapos may magpasabihan ka ng problema mo, may ma-share ka ng kalukuhan mo, ganyan. Tapos, may magmamassage sa'yo. May katabi ka sa tulog. Pag magkasakit ka, merong mag-aalaga sa'yo. Yun yung kagandahan nung may kasama sa buhay, may katuwang sa buhay, na hindi ka nag-iisa. Pag masakit likod mo at hindi mo kayang abutin, magsasabing sikap ka talaga maghanap ng paraan para maabutin mo yung Pag may kasama ka kasi sa buhay, magkisuyo ka na, babe, okay, ganon. Kaya pag tinatamad siya, dahil pagod din siya, ginagawa niya, binili niya ako ng mga pang-massage. Binili niya ako. Sabi niya, may pang-massage ka. Kasi nung nasa work ako na malayo dito, 6 months ako doon, siyempre wala siya. Ang ginagawa talaga niya sa akin, binilhan niya ako ng pang-massage. Oo, marami ako pang-massage. Meron ako dito sa balikat ko na talagang, wala kong ganun, may gumaganon-ganon na sa akin. Kasi pag sinasabi ko, babe, ang sakit talaga na. Gamitin mo yung massage. Tapos meron akong massage na may, anong tawag doon? RFD? Ano ba doon? Yung may lights. Meron din ako noon. Andyan, hindi ko na nga ginagamit. Tapos dahil di naman kami nakikita madalas. Minsan 1 month pumupunta siya or every 2 months. Ganyan. Sa 6 months, minsan 4 times siya pumupunta. Minsan 3 times, ganyan. Binibili din niya na ako ng laruan. Binisto yung sarili. Binibili din niya ako ng laruan. Kaya sabi niya, para daw pag naghanap ako, maglaro na lang daw ako. Sa sobrang pagod ko, di ko na naisip yung ganung bagay. 14 hours, 15 hours ka ba naman mag-duty? Mag-isip ka pa nun? Broken shift ka pa? Wala talaga, bagsak. Napaka-thoughtful naman itong isa ko. Kaya, sulit din yung mga pagod mo, ganyan. Pero syempre guys, pag foreigner kasi, ang